Ako nga pala si Marie Joy Marie Subay, ang kapatid ni Florami Subay. Nung una po ay nagkakilala po sila Yuha at kami kasi yung kapatid ko na si Florami na may disability is hindi siya umuwi sa amin. Kaya doon na lang siya sa Pardo kasi gusto niya yung freedom din sa Pardo kasi marami din akong mga relatives doon sa side ng mama ko. Tapos inalagaan din siya ng mga vendors doon, binigyan siya ng mga pagkain, kaya safe yung kapatid ko doon sa Pardo. Pero hindi namin nga pinabayaan, never namin pinabayaan yung kapatid namin may disability. Pero nung I think nagkilala sila ni Yuha nung pista sa Luha na malapit lang sa Pardo. Inano niya si Pami, yung disability, yung sister kong may disability niya. In-invite niya sumakas sa apartment niya, pumunta sa apartment niya para galawin. Sinabi yun ng sister ko, ginalaw siya nun. Tapos, yung second day, pinunta siya ng sister ko dito sa amin, sa Kinasangan, sa side ng papa ko. Tapos, warningan yun namin yung foreigner kasi may sister may disability siya. It's not normal. Pero yung sinagot lang yun ng foreigner is normal daw si Pami. Isa normal daw para sa kanya. Kaya sabi ko, minawarningan namin kasi pag once nga mag-relasyon ka sa disability, lalo na pag yung diferensya is yung utak. Kasi si Pami may delay development siya. So, bawal yun kasi hindi naman yun sa appearance yung diferensya niya. Ito yung sa brain niya. Kasi 6 years old yung brain niya. Tapos, binarningan namin yung foreigner kasi ayaw niya maniwala. Gusto niya siya lagi yung sakto ba? Siya lagi yung tama. Siya lagi ang tama. Tapos, nung nag-decide siya nga, nag-decide kami na dito na lang mag-rent ng apartment malapit lang sa bahay namin para ma-monitor namin yung sister kong may disability. Pero sadly, yung foreigner sobrang strict po ni Sir Yuha. Sobrang strict. Ayaw niya ipamonitor namin yung kapatid niya. Ayaw niya may sinasabihan siya na, Yuha, you need to feed my sister enough. Kasi hindi naman sapat yung pinifeed ng sister ko na may disability. Imagine mo, yung pinifeed lang niya is yung pan at saka bachi bar. Yung bread at saka bachi bar. Hindi yun enough eh. Kasi hindi naman kami foreign. Kasi sa mga Pilipino kasi yung ano namin is yung rice at saka Philippine dishes lang. Pang araw-araw yung from breakfast to dinner. Pero si Yuha ayaw niya talagang maniwala, ayaw niya magpa-advise sa iba, yung anong dapat gawin, gusto niya siya laging tama. Tapos nung time na yung nagbakasyon siya sa Bohol, 5 days siya doon. Tapos yung niya sa kapatid ko hindi na pang 5 days na allowance. Imagine mo 300 lang. Tapos 5 days siya doon. Ayan, kami na lang ang nag-alaga sa kapatid ko na si Florami. Binigyan namin ng pagkain. Tapos pagbalik niya kasi pagbalik niya dito sa Cebu kasi yung time na yun is December 1, doon nawala yung passport niya. Tapos physical abuse niya yung disability kong sister. Sinuntok niya dito. Tapos yung inano ng baso sa ulo habang buntis siya. At sinuntok dito habang buntis siya. Buntis siya, 1 month pa yung tiyan niya dun. Tapos yung sister ko umiyak, pumunta sa amin at nagsumbong. Physical abuse yung sister ko ni Yuha. Kaya nag-decide ako na kausapin si Yuha nung time na yun. May kasama si Yuha na subscriber na si Max niya, ginamit lang niya yun para pang-support ng sister ko. Kasi sa totoo lang, hindi naman yung obligasyon ni Max eh. Obligasyon niya ni Yuha kasi siya yung nakabuntis. Tapos yung time na yun is, kinausap ko si Yuha nga, Yuha, you need to feed my sister enough kasi buntis siya. Kailangan kasi siya ma-maintain ng pagkain. Pero yung sinabi ni Yuha, mind on your own business. Kaya noon, para sa akin, insulto. Tapos
Tapos sinabihan niya din ako na sa WhatsApp niya, huwag kayong lumapit sa kapatid niyo nga may disability na si Florame